Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Usapang Tito Man. Dalawang magagandang balita po ang gusto kong ihatid sa inyo. Well, magandang balita para sa ating majority na positive ang outlook sa pamamalakad ng ating Presidenteng Bongbong Marcos. Bad news sa mga DDS na umaasang babagsak ang Pilipinas at ang gusto'y patalsikin si President Bongbong Marcos sa pwesto para iupo yung gusto nilang iupo. But with the grace of God, maganda po ang nangyayari sa ating bansa. Unang magandang balita, nabasa ko sa Philippine Star. Philippines growth, likely second fastest. Ayon po yan sa World Bank. The Philippines is expected to remain the second fastest growing economy in Southeast Asia until 2026. World Bank na po ang nagsabi niyan. Pero natural, ang ating mga kababayan na mga negative thinker at yung mga anti-government, allergic po sila sa gantong mga magagandang balita. Ang inaasahan nilang marinig ay puro negative. Pero sa atin na mga naniniwala na positive ang pag-unlad ng ating bansa, very good news po ito para sa atin. Dahil hindi lang naman po ang mga pro-government, yung mga pro-BBM ang makikinabang dito. Lahat po, kahit na anong kulay natin, pro or anti kayo, kapag lumago ang ating ekonomiya, sama-sama po tayong babangon. Ayon pa po sa ibang balita, inaasahang malalagay ang Pilipinas sa pangalawang pinakamataas na paglago ng ekonomiya sa rehiyon sa gitna ng hindi gaanong mahigpit na patakaran sa pananalapi, sinabi ng ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office o yung AMRO. Sa isang ulat na inilabas noong Martes, pinanatili ng AMRO ang 2024-2025 Philippine Economic Growth Projection sa 5.8% at 6.3%. Ang forecast ay ang pangalawa sa pinakamataas sa Association of Southeast Asian Nations or yung ASEAN, kasunod ng 7.1% ng Vietnam para sa 2024 at 6.5% para sa 2025 Economic Growth Projection. Ang ASEAN Plus 3 ay binubuo ng 10 bansang kasapi ng ASEAN, kasama ang China, Japan at South Korea. Ang Pilipinas ay isa sa mas malakas, mas mabilis na lumalagong ekonomiya sa rehiyon, sabi ni AMRO Chief Economist Ho E. Cor sa isang virtual briefing. Sabi ni Ho E. Cor, "We kept the growth forecast at 6.3% for 2025. So yun ang isa sa pinakamataas sa rehiyon. And that is partly because the BSP or yung Bangko Sentral ng Pilipinas has started to also ease monetary policy. Binawasan ng Monetary Board ng BSP ang mga rate ng patakaran ng kabuuang 75 na batayan noong nakaraang taon." So good job, Mr. President. Talagang hindi kami nagkamali na ikaw ang aming ibinoto. Kahit na ano pang gawin ng mga kalaban na ibagsak kanila, hindi po mawawala ang tiwala namin sa iyo. Dahil kung ikukumpara naman natin yung style ng kabila sa style mo, dito na ako sa style mo. Hindi kailangan magbura, hindi kailangan manakot, hindi kailangan magbintang, hindi kailangan magpakalat ng fake news para ikaw ay mahalin ng taong bayan. Sa ginagawa mo para sa Pilipinas, saludo po kami at nagpapasalamat sa Diyos na ikaw ang presidente namin. At ang pangalawang magandang balita, actually, maganda po talaga itong balitang to dahil matagal nang hinihintay ng taong bayan at ipinapanalangin ng karamihan na sana makipag-ugnayan na tayo or makipag-cooperate sa International Criminal Court o yung ICC. Dahil sabi po dito sa GMA News, Philippines open to talking with ICC. Yan po ang sabi ng DOJ. The Philippines has signed a softened stance towards an International Criminal Court investigation into thousands of killings in a war on drugs. Approved activists hope will see popular ex-President Rodrigo Duterte face charges of crimes against humanity. O hindi ba napaagandang balita na yan? Para once and for all, magkaalaman na
Nangyari ba talaga ang mga EJK sa panahon ni ex-President Duterte at may kinalaman ba siya o sinasabi ng iba na siya ang pasimuno ng mga patayan na yan? Sabi ni Secretary Boying Remulla, "We will talk to them referring to the International Criminal Court soon in a very well-defined manner in the spirit of comity. Some people are trying to bridge the divide to bring us together so we can sit at one table. There are certain areas we can cooperate." Ayon po sa balita sa GMA News, Philippines open to talking with ICC. Sabi po yan ng DOJ. The war on drugs was the signature campaign policy that swept Duterte to power in 2016 as a maverick, crime-busting mayor who delivered on promises he made during vitriolic speeches to kill thousands of narcotics dealers. The firebrand Duterte unilaterally withdrew the Philippines from the ICC's founding treaty in 2019 when the ICC started looking into allegations of systematic extrajudicial killings, and the Philippines has until recently refused to cooperate with the ICC investigation, which it announced in 2023. Sabi po ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa isang interview, "We will talk to them soon in a very well-defined manner in the spirit of comity. Some people are trying to bridge the divide to bring us together so we can sit at one table. There are certain areas we can cooperate. Lines have to be drawn properly." Remulla's remarks suggest a marked shift from the government's previous hardline stance against the ICC, which it had insisted has no jurisdiction to investigate. The ICC, a court of last resort, says alleged crimes committed prior to a member's withdrawal are within its scope. Remulla said cooperation with an international tribunal remains permissible under Philippine law, adding ICC representatives have been going in and out of the country without us raising anything. I know that, as anecdotally from people I know from the human rights community, they have been in contact here. Pero siyempre, meron pong mga pipiyok dyan. At sino pa ba ang unang pipiyok kundi si Salvador Panelo? Duterte's former chief presidential legal counsel, Salvador Panelo, slammed Remulla's remarks, saying that the alter egos of the president should resign from their positions if they are not comfortable with or are in opposition to the pronouncements of the president. Aba, mukhang nagsaside si Panelo kay President Bongbong Marcos dahil kung matatandaan natin, sinabi ni President Bongbong Marcos na hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC at walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Pero ngayon, mukhang nagkakaroon na ng pagbabago. Nag-iiba na ang ihip ng hangin. So kung panay ang batikos ni Panelo kay PBBM, iba na ngayon. Sinasabi pa niya, kung hindi komportable ang mga alter egos ni President sa pronouncement ng Presidente, mag-resign na lang daw sila. Panelo said that Remulla's statement on possible cooperation with the ICC undermines Marcos's official position on the matter. The DOJ Secretary, in saying that there are certain areas that the Philippines can cooperate with the ICC concerning the drug war, is undermining the official position of PBBM, who has repeatedly and correctly postulated that the ICC has no jurisdiction over the Philippines and that our country will not cooperate with the ICC in any form or shape, vis-a-vis the latter's wrong and intransigent posturing to place the Philippines under its jurisdiction, which is not only an insult but an assault to our territorial integrity and sovereignty. Ito pa ang sabi ni Panelo, they are an embarrassment to the President. Ngayon, sasabihin mo yan, kahihiyan sila ng Presidente. O bakit parang pumapanik ka kay President Bongbong Marcos ngayon, Panelo? Dahil ang tatamaan ay ang kliyente mo? Tandaan po natin, pwede pong magbago ang isipan ng Presidente.
Lalong-lalo na kung sumusobra na kayo sa pambabalahura kay President Bongbong Marcos at sa gobyerno nito. Inaasahan nyo kasi natatahimik lang si President Bongbong Marcos sa lahat ng pambabalahura ninyo sa pagkatao niya at sa gobyerno natin. Kampante kayo na hindi magbabago ng isip ang ating presidente. Pero bakit ba yung impeachment ni Sara Duterte biglang tila lumambot si President Bongbong Marcos? Ang gusto kasi ng mga Duterte, mind games. Ito ng paglabas ng issue ng ICC, yung pakikipag-cooperate natin sa ICC, sinasabi ng mga DDS para daw pagtakpan at ilihis yung issue ng GAA o yung BICAM. Kasi hindi na natin maintindihan ano ba ang nirereklamo ng mga DDS, yung bang GAA report o yung BICAM report. So nagsalita si President Bongbong Marcos na parang amenable na siya or pumapayag na siyang ma-impeach si Sara Duterte sa kondisyon na wag muna ngayon. Dahil sa aking pananaw, kaya ayaw ni President Bongbong na ngayon gawin ang impeachment dahil malamang pagdating sa Senado ng complaint na yan, ibabasura lang yan ng pro-Duterte senators. Itong darating na eleksyon, mukhang mawawalis ang mga pro-Duterte senators. So magkakaroon ng malaking tsansa na matuloy at ma-impeach si Sara Duterte. So kung sa tingin ko nagbago ng posisyon si President Bongbong sa impeachment ni Sara, bakit hindi dito? Kayo umaayon kayo kay President Bongbong Marcos basta makikinabang kayo. Noong sinabi ni President Bongbong na huwag i-impeach si Sara Duterte, tuwang-tuwa kayo. Pinagpatuloy ninyo yung paninira sa gobyerno. Sinubukan nyo ang limit ng ating presidente. Pero sabi ko nga, kahit na santo, mapupuno at mawawalan ng pasensya sa inyo kung araw-araw nyong binabakbakan si President Bongbong Marcos. So kung nagbago ng stance si President Bongbong sa impeachment ni Sara Duterte, dito pa kaya sa ICC? Dahil para po sa akin, ang hinahabol po ng ICC ay yung mga krimen na nangyari or naganap bago pa kumalas ang Pilipinas sa ICC. Hindi ba patas lang yun? Ang nangyari kasi porke naramdaman ni Duterte na siya ay paiimbestigahan ng ICC, kumalas siya. So ano ibig sabihin? Tinakbuhan niya. At yan ang nagpakaba sa kampo ni Duterte. Pero nung sinabi ni President Bongbong Marcos at nanindigan siya na hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC, tuwang-tuwa sila. Pero patuloy naman ang kanilang pagbabakbak sa gobyerno ni President Bongbong Marcos, pati sa personal na buhay. Ikaw ba naman, ang araw-araw siraan to the point na pagbabantaan pa ang buhay mo? Aba kahit na hindi umiimik si President Bongbong Marcos, gumagana po ang utak niyan. Hindi lang po siya madaldal dahil malalaman ng kalaban ang kanyang mga plano. So, kung sinasabi ni Panelo na kahihiyan sila Remulla sa ating presidente, paano siya nakakasiguro na hindi nag-usap si Remulla at ang ating Pangulo? Kaya nga Remulla refused to comment on Panelo's remark, saying the lawyer is entitled to his own opinion. No comment ang sagot ni Remulla. Hindi ba mayabang pa si Duterte dito sa ginawang EJK at inamin niya yan sa Quadcom? Sabi nga dito, Duterte 79 has been unapologetic in his defense of his campaign and says he told police to kill only in self-defense. Pero ano ang nangyari? Umabuso ang kanya mga polis. Napakadali nga naman magtokhang at sasabihin in self-defense. In a November congressional hearing, he urged the ICC to hurry up on its probe, adding, if I go to hell, so be it. O hindi ba? Kung napanood nyo yung sinabi ni Duterte sa isang congressional hearing na pinagmamadali pa niya ang ICC, and if I go to hell, so be it. Sabagay, kung pupunta po sa impyerno si ex-President Duterte, ay sasalubungin siya ni Sara Duterte. Then maaalala po natin yung sinabi ni Sara Duterte na siya ang presidente ng impyerno. O di magsasama na sila dung mag-ama. Sagot naman ni President Bongbong Marcos, his government would not block the ICC if Duterte wished to be investigated, adding the government would be obliged to comply with any international arrest warrant related to the drugs war dahil naghamon si Rodrigo Duterte na madaliin ang pagpasok ng ICC dito, wish granted.
So sinabi ng ating presidente that his government would not block the ICC kung yun ang gusto ni Duterte na maimbestigahan. So kapag natuloy ang investigasyon ng ICC, Duterte could become the first Asian former head of state to go on trial at the ICC. Pero ang sabi naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa isang press briefing that the government's position on the ICC probe of the drug war is unchanged. He says the Philippines has withdrawn from ICC, but if the ICC makes a request coursed through Interpol for arrest or delivery of a person subject to ICC jurisdiction, Philippines is to respond favorably or positively to the request in the spirit of comity. So ngayon, ang banat naman ng mga DDS, nililihis daw ng gobyerno yung totoong issue ng GAA. Pero teka, sino ba ang mahilig gumawa ng issue para pagtakpan ang mga anomalyang ginawa nila? Hindi ba yung kabilang kampo? Kaya nga nila pinagpipilitan yung GAA na yan dahil para pagtakpan ang mga issues ng mga Duterte, lalo na si Sara Duterte. So ang nangyayari po talaga sa atin sa mundo ng politika, mind games po talaga. Pero sa tingin ninyo, magtatagumpay ang kampo ni Duterte? Ilang beses na nga silang nagtangkang pabagsakin si President Bongbong Marcos, and in fact, hindi pa sila humihinto at marami pa silang pinaplanong gawin para patalsikin si President Bongbong Marcos para lang iupo si Sara Duterte. So ano kaya ang mauuna? Ang impeachment ni Sara Duterte o ang pag-aresto ng ICC kay former President Rodrigo Duterte? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.